Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Emmanuel o Alejandre. Ito po ang aking daily devotion ngayong September 1. And for today, ating pag-uusapan kung ano ang pananampalataya ng mga ligtas or what is saving faith. Ngayon, maraming mga tao ang naniniwala na mayroong Jesus. Maraming mga taong naniniwala na may Panginoon. Ngunit hindi lahat ng tao ay nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, "For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." Sinasabi po rito na tayo'y nililigtas ng Panginoon dahil sa Kanyang awa. At tayo maliligtas lamang dahil sa Kanyang awa. Patungo sa ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Sinasabi rin po rito na ito'y gift of God. Ito po'y binigay sa atin ng ating Panginoon at hindi po natin ito in-earn. Yung gift po, binibigay kahit na wala kang ginagawa. It is not something earned so that hindi ka magmayabang. Hindi mo sabihin na eto nga pala yung ginawa ko nung buhay pa ako. Isa akong mabuting tao. Deserve kong makapunta sa langit. Ngayon, sasabihin ko sa iyo kapatid, you don't deserve to go to heaven just because of your good works alone. Dahil tayo'y makasalanan. Ibig sabihin po nun, kahit na napakarami mong ginawang kabutihan sa mundo, nagkasala ka pa rin. At dahil sa pagkakasala mong iyon, you cannot go to heaven because you are guilty. Pero, huwag kang mag-alala dahil meron kang Panginoon na nisakripisyo ang kanyang sariling anak upang maligtas ka. So, how can you really be saved? Unang-una, you should have notitia, meaning understanding the gospel. Dapat, naiintindihan mo, nauunawaan mo sa sarili mo kung ano yung gospel ng Panginoon. And aside from that, you should have a sensus. Ngayong alam mo na at naiintindihan mo yung gospel, dapat nag-a-agree ka rin sa gospel na yon. Ikaw din ay sumasang-ayon sa mga impormasyong nakapaloob doon. At yung buhay mo ay nakasaad din doon. That is why we should have fiducia, meaning trusting in Christ. Dahil nga alam mo na yung gospel, naniniwala ka, at nag-a-agree ka sa gospel, ngayon, isabuhay mo yung gospel na yon. Bakit? Dahil ikaw ay may tunay na pagtitiwala kay Kristo Jesus. Na yung kanyang ginawa ay magliligtas sa'yo at enough yon para mapawalang sala lahat ng kasalanan mo. So, understand the gospel of King Jesus and agree that He is the Savior who died on the cross for you. Para sa'yo. And trust in Christ by surrendering your life to Him. Dahil yun lang po yung isa sa mga malaking katunayan na ikaw ay merong saving faith. Na yung paniniwala mo at pananampalataya mo ay tunay at totoo sa pamamagitan ng pagbibigay ng buhay mo upang mag-serve sa ating Panginoon. Yan lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.